Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 661 hanggang Kabanata 670. Kabanata 661. Parang itinuturing mong pangmatagalang pinagkukunan ng pagkain ang bahay ko, walang problema, pwede kang tumira habang buhay. Nagkibit balikat si Yehan, at pagkatapos ay ngumiti kay Huafeng. Ang ilang mga bagay, hindi na kailangang sabihin ng malinaw, sapat na ang isang tingin o isang pangungusap. Sa upuan ng driver, sumulyap si Wu Ying kay Yehan at Huafeng mula sa salamin. Walang dahilan, nakaramdam siya ng kaunting pag-aalala at hindi maipaliwanag na pagkabalisa. Sa sandaling tinapakan niya ang pedal ng gas, pinatakbo niya ang sasakyan ng napakabilis. Napansin ito, sumulyap si Huafeng kay Wu Ying, at isang makahulugang ngiti ang lumitaw sa sulok ng kanyang bibig. Mukhang interesado rin ang batang babaeng ito sa bata. Palibhasa, binigyan ka ng aking kapatid ng isang numero. Malapit ka nang pumunta sa Hilaga. Marahil ay magagamit mo ito. Matapos magsalita, ipinasok ni Huafeng ang isang nakahandang tala sa kamay ni Yehan, at binuksan ito ni Yehan. Tiningnan niya ito, agad siyang kumunat ang noo at nagtanong, siya ba iyon? Tumango si Huafeng at sinabi, wala pang pagkakataon ng aking kapatid na tulungan ka sa nakalipas na 6 na buwan. Siya lang ang makakatulong sa iyo. Naghilo na ako. Hanggat makita mo siya, maaaring makatulong ito sa iyo na pumunta sa Hilaga. Bakit siya? Inilagay ni Yehan ang tala, may numero at pangalan dito, at alam ni Yehan ang taong iyon. Huwag kang magtanong ng masyado, kapag dumating na ang panahon, sasabihin sa iyo ng aking kapatid. Tumingin si Huafeng kay Yehan at sinabi, kapag nakontak mo na siya, maaari kang magtiwala sa kanya ng walang anumang pag-aalinlangan, at tutulungan kanya ng taos puso. Nakarinig ng mga salita ni Huafeng, tahimik na tumango si Yehan. Marahil, hindi pa niya talaga naunawaan ang pagkakakilanlan ng taong iyon. Samantala ang gabi, palihim na nagtungo sa California City ang mga tao mula sa Security Bureau. Halos 30 katao sila. Ang isang grupo, 2 grupo at 3 grupo ay responsable sa pakikipaglaban para sa mga piraso ng anting-anting, at ang 4 na grupo, 5 grupo at 6 na grupo ay responsable sa pag-akit ng atensyon ng pulisya ng Coal State. Sa sandaling ito, ang lungsod ng California ay nasa kaguluhan. Sa metropolis na ito, nagtipon ang mga lihim na organisasyon mula sa maraming bansa sa buong mundo. Para dito, gusto ring alisin ng Coal Nation ang mga lihim na organisasyong ito na palihim na pumasok sa bansa pero hindi gaanong epektibo. Pagkatapos ng lahat, ang mga master mula sa ibang mga bansa ay hindi mga gulay. Kahit na ang iyong bansa ang Panginoon, hindi mo kayang harapin ang mga master mula sa napakaraming bansa ng sabay-sabay. Tungkol sa dahilan ng pagtitipon sa California City dahil ito sa mga piraso ng Divine List. Para sa bagay na ito na hindi alam ng maraming tao, gusto ng mga tao mula sa maraming bansa na makuha ito kahit na sa lahat ng gastos. Naglalaban ang mga eksperto mula sa maraming bansa para sa mga piraso ng banal na disk, at ang proseso ay medyo malupit. Kapag nagkaharap na sila, ito ay magiging isang paligsahan ng buhay at kamatayan. At ngayon, ang mga piraso ng anting-anting ay nasa kamay na ng puwersa ng pangangalaga ng kapayapaan ng Coal Country. Ang puwersang ito ay may parehong katayuan sa Coal Country tulad ng ika-9 na distrito. Kahit na hindi gaanong magaling ang bilang ng mga master kaysa sa ika-9 na distrito, mas mataas ang pangkalahatang kalidad, pero kahit na ganoon, hindi nito napigilan ang iba na patuloy na makipagkompetensya para sa mga piraso ng banal na disk. Ayon sa impormasyong natanggap natin, ililipat ng puwersa ng pangangalaga ng kapayapaan ang mga piraso ng banal na disk sa isang lugar na mas mahigpit na binabantayan kaysa sa ika-9 na distrito, kaya bukas ng gabi ang ating pagkakataon. Dapat nating kunin ang mga piraso ng banal na disk mula sa puwersa ng pangangalaga ng kapayapaan. Siyempre, may mga taong may parehong ideya tulad natin, kaya bukas ng gabi ang ating mga kalaban ay hindi lamang ang mga puwersa ng pangangalaga ng kapayapaan, kundi pati na rin ang mga lihim na organisasyon mula sa ibang mga bansa. Sa loob ng isang itim na pinalawig na bersyon ng sasakyan ng negosyo, sinabi ito sa mga taong nasa paligid niya sa araw. Nakarinig nito, kumunat ang noo ni Yehan at nagtanong, maaasahan ba ang balitang ito? Sa kasalukuyan, nagtatago ang mga lihim na organisasyon mula sa maraming bansa sa California.
Imposible para sa mga puwersa ng pangangalaga ng kapayapaan na malaman. Sa puntong ito, inilipat nila ang mga piraso ng anting-anting. Hindi sila magiging walang kamalayan dito, kaya sa tingin ko dapat nating masusing imbestigahan ang balitang ito para hindi tayo mahulog sa plano ng Cold Gringo. Nakarinig ng mga salita ni Yehan, nagtinginan ang ilang mga pinuno ng koponan, at sinabi sa isang malalim na boses sa araw, ang balitang ito ay ipinadala ng ating mga senior agent na nagtatago sa Cold Country. Ang posibilidad ng pagkakamali ay hindi dapat mataas, pero para sa kaligtasan, kailangan nga nating masusing imbestigahan. Ang imbestigasyon ay talagang kinakailangan. Sabi ni Yehan, pero natatakot ako na ang imbestigasyon ay magbubunga pa rin ng parehong resulta. Sa kasong ito, kailangan nating kumilos. Pinuno ng koponan by Tian. Dahil alam natin na ang mga piraso ng banal na disk ay nasa kamay ng puwersa ng pangangalaga ng kapayapaan, bakit hindi tayo pumunta doon? Kunin natin ito, pero hintayin muna natin ang kanilang proseso ng paglipat bago gawin ito. Nakarinig nito, mapait na ngumiti si Bai Tian, at sinabi, Yehan, hindi mo alam, may isang nuclear bomb storage site sa California City, at ang mga piraso ng banal na disk ay nasa storage site na ito. Kung papasok tayo at agawin ang nuclear bomb device kapag na-trigger ito, ang ganitong uri ng kahihinatnan ay hindi mailarawan. Kaya, walang naglakas loob na gumawa ng anumang bagay doon. Siyempre, hindi ito ang pinakamaligtas na lugar para itago ang mga piraso ng banal na disk. Maraming mga taong may kakayahan at kakaibang tao sa mundong ito. Kung makuha ito, kailangan ng mga puwersa ng pangangalaga ng kapayapaan na ilipat ang mga piraso ng anting-anting. Nakarinig nito, nanahimik si Yehan ng ilang sandali, at sinabi, saan ba ang storage place na ito? Gusto kong tingnan. Siyempre, hindi lahat ay makakahanap ng nuclear bomb storage site sa California City, pero hindi ito lihim sa mga lihim na organisasyon ng iba't ibang bansa. Ang nuclear bomb storage site sa California City ay matatagpuan sa isang planta ng kemikal. Siyempre, ito ay nasa ibabaw lamang. Sa katunayan, sa ilalim ng planta ng kemikal na ito, may isang lihim na base, kung saan nakatalaga ang pinakamagaling na mga espesyal na puwersa ng Cold Country. Gayunpaman, dahil sa pagdaragdag ng mga puwersa ng pangangalaga ng kapayapaan, ang tila maluwag na planta ng kemikal na ito ay isang hindi ligtas na granada para sa mga lihim na organisasyon sa iba't ibang bansa. Kapag natapakan ito, hindi mailarawan ang mga kahihinatnan. Kaya, walang naglakas loob na magkaroon ng ideya dito, kahit na alam nilang nasa loob ang mga piraso ng banal na disk, walang naglakas loob na baliwalain ang kapangyarihan ng nuclear bomb. Kung mahawakan ng nuclear bomb device, bukod sa pagkasira ng mga piraso ng banal na disk, kahit gaano pa kalakas ang mga eksperto ay mamamatay din. Sa araw, sina Yehan at Wolfgang, na nakadamit ng pagkukunwari, ay lumitaw sa labas ng planta ng kemikal na parang isang pares ng mga dayuhang turista na may suot na salamin pang-araw. Napaliligiran ng mga gusali ng industriya, napakahusay silang nakatago. Pumasok sina Yehan at Wolfgang sa isang malapit na coffee shop at umupo sa ikalawang palapag malapit sa bintana. Mula dito, makikita lang nila ang pangunahing gate ng planta ng kemikal, at malinaw nilang makikita kung sino ang pumapasok at lumalabas. May ibang mga tao dito. Umupo sa tapat ni Yehan, sinabi ni Wolfgang nang walang pakialam habang umiinom ng kape. Tungkol sa puntong ito, malinaw na nakita ito ni Yehan mula nang pumasok siya sa coffee shop, hindi lamang ang mga eksperto mula sa ibang mga organisasyon sa coffee shop na ito ang nagmamasid sa planta ng kemikal, mayroon ding ibang mga eksperto sa paligid ng planta ng kemikal, ang kanilang target ay ang planta ng kemikal na ito. Sa oras na ito, biglang nakaramdam si Yehan ng isang kakaibang alon ng kapangyarihan na nagmumula sa labas ng coffee shop. Napakakakaiba ng kapangyarihang ito, at napakabagal ng dalas ng alon. Kung hindi lang dahil sa kamanghamanghang lakas ni Yehan, hindi niya papansinin ang alon na ito. Naramdaman ng sitwasyong ito, tinaasan ni Yehan ang kanyang mga kilay at tumingin sa pasukan ng ikalawang palapag ng coffee shop. Sa sandaling ito, isang gwapo na batang lalaking kanluranin at isang napakagandang babaeng kanluranin ang pumasok sa coffee shop. Ang itaas at ibaba ay puno ng marangal na kapaligiran, isang karaniwang maharlika. Napakaganda ng mga babaeng kanluranin na may magagandang mga tampok sa mukha. Ang mukha na iyon ay tiyak na isa sa 1,000,000. Mayroong isang malaking kanto na aura sa kanyang katawan, malamig, elegante, banal, at hindi dapat marumihan. Ito ang nakita ni Yehan nang makita niya ang babaeng ito. Ang unang reaksyon ay ang pinakamagandang babae sa kanluran ay sinasabing si Athena, ang diyosa ng karunungan. Pinagsasama niya ang pinakamagandang hitsura at katawan sa mundo, at ngayon, ang babaeng ito ay ganoon din.
Sa isang sandali, nang makita nila ang isang lalaki at isang babae na naglalakad papasok sa coffee shop, lahat ay tumingin sa kanila, paulit-ulit na nagtataka, hindi maalis ang kanilang mga mata, kahit na ang mga tao mula sa mga lihim na organisasyon sa iba't ibang bansa ay ganoon, ang mga gwapo at magagandang babae ay mahirap hanapin sa mundong ito, pero mayroong isang mag-asawa dito. Kabanata 662. Naku, Mega, sila ang pinaka-perpektong tao sa mundo. Paano naman nagkaroon ng ganoon kagwapong lalaki at magandang babae sa ating cold country, hindi ka panipaniwala. Kumalat ang mga sigaw ng pagkamangha sa coffee shop. Lahat ng lalaki at babae ay nakatingin sa gwapo at magandang lalaki at babae. Kahit na ang mga waiter ay natulala at nakalimutan na pagsilbihan ang mga customer. Ahem, oras na para magbalik sa katinoan, sapat na ba ang nakita nyo? Sa oras na ito, umubo ng 2 beses si Huafeng na may kaunting panlasa, at binigyan si Yehan ng matalim na tingin gamit ang kanyang magagandang mata, at tiningnan ni Yehan ang ibang mga babae sa harap niya. At napaka-obsessed nila, kahit na ang isang babae ay may inggit. Dahan-dahang binawi ni Yehan ang kanyang tingin, at naglagay ng simbolo ng X sa mesa nang walang pakialam. Ang simbolo na ito ay kumakatawan sa panganib. Nang makita ito, kumunot ang itim na kilay ni Huafeng, at hindi maiwasang tumingin ng mas maigi sa binata at babae. Kahit na hindi siya nakaramdam ng anumang panganib mula sa 2 taong ito, naniniwala siya kay Yehan. Bigla, nag-vibrate ang bulsa ni Yehan. Kinuha ni Yehan ang kanyang cellphone at tiningnan. Ang tawag na ito ay mula sa isang baliw. Nang maghiwalay sila kagabi, iniwan nila ang kanilang mga numero para madali silang makipag-ugnayan dito. Ikaw na anak ng demonyo, lumitaw ang mga tao mula sa korte ng Diyos, at hindi maliit ang hanay. Mayroong 12 paladin, kasama ang dakilang banal na anak na si Yeheshi, ang maliit na banal na anak at ang banal na babae. Mukhang napansin na nila tayo. Susubukan kong antalahin sila dito. Manatili ka sa mga taong ito, at huwag pumunta sa planta ng kemikal, isang bitag iyon, halos maloko ako, kung tama ako, inilipat na ang mga piraso ng banal na disk ng maaga, magmadali kang ipaalam sa mga tao sa Security Bureau na umalis kaagad sa California City. Nakarinig nito, agad na binabaniyehan ang telepono, nagdilim ang kanyang mukha, isang bitag ang planta ng kemikal, kung wala ang babala mula sa baliw, maghihintay siya na palihim na pumasok para alamin ang sitwasyon, dahil isang bitag ito, kung gayon bukas ng gabi ang balitang inilipat ang mga piraso ng banal na disk ay isang bitag din. Pero na, umuwi na tayo. Kumuha ng $1 si Yehan at inilagay ito sa mesa, tumayo at naglakad patungo sa coffee shop sa ibaba na parang walang nangyari, hawak ang kamay ni Huafeng. Mga kaibigan mula sa silangan, nag-iingat kayo sa pag-inom ng tsaa, pero umiinom kami ng kape. Dahil nandito tayo, bakit hindi mo hayaan akong mag-alok sa iyo ng isang tasa ng kape bago umalis? Gayunpaman, habang pababa na sina Yehan at Huafeng, isang tasa ng mainit na kape ang lumipad patungo sa pwesto ni Yehan at Huafeng. Nang makita ito, iniunat ni Yehan ang kanyang kamay para saluhin ang kape na parang kidlat, at sa wakas, tumama ang kanyang mga mata sa gwapo at binata, at sinabi niya, hindi mo na kailangang uminom ng kape, gusto ko pa rin ang tunay na tsaa ng Huaxia, ibalik mo sa akin. Matapos sabihin iyon, nanginginig ang kamay ni Yehan, at automatikong lumipad ang tasa ng kape patungo sa gwapo at binata. Ang mga bisita ay gumagawa ng gusto nila. Ako ang host dito, at ikaw ang bisita. Bigyan mo ako ng kaunting respeto bilang host. Tumingin ang gwapo at binata, hindi man lang tumingin, kumaway ng kanyang kamay, at ang tasa ng kape ay itinapon muli patungo sa lokasyon ni Yehan. Hindi na kailangan, iba ang ating mga panlasa, ang tasa ng kape na ito ay aking paggalang. Kumaway din si Yehan ng kanyang kamay, at bumalik ang kape sa parehong paraan sa hangin, pero sa pagkakataong ito, iniunat ng babae ang kanyang payat na kamay at mahigpit na hinawakan. Hinawakan ang kape, inilagay niya ito sa kanyang bibig at sumimsim, at sinabi sa isang malamig na boses, ang maingat na estilo na ito ay hindi mukhang isang master na makakapatay ng isang duguan na daan mula sa ika-9 na distrito. Kung hindi ka tatutol, gusto kong anyayahan kayong dalawa na umupo sandali. Nakarinig nito, bahagyang nagbago ang mga mukha ni Yehan at Huafeng. Alam pala ng dalawang ito ang kanilang mga gawain sa ika-9 na distrito. Sa parehong oras, pagkatapos marinig ito, nagbago rin ang mga ekspresyon ng mga master ng iba pang mga lihim na organisasyon sa coffee shop, at nakatuon ang kanilang mga mata kay Yehan at Huafeng. Sa nakalipas na 2 araw, ang nangyari sa ika-9 na distrito ay kumalat na sa isang tiyak na antas, syempre alam nila ito, pero ang hindi nila inaasahan ay ang bida na nagdulot ng malaking pagkalugi sa ika-9 na distrito ay nasa tabi nila.
Sa coffee shop, maliban sa ilang tao, maraming tao ang tumingin kay Yehan at sa gwapo at magandang lalaki at babae na may hindi makapaniwalang mga ekspresyon. Parang nagkukumahog sa hangin ang isang tasa ng mainit na kape sa kanilang mga kamay. Lumilipad dito at doon, pero walang natatapon. Kung ang ganitong uri ng kamanghamanghang diskarte ay gagawin sa isang partikular na okasyon, tiyak na magdudulot ito ng palakpakan, pero sa oras na ito, ang bahagyang presyon sa hangin ay nagpapahiya sa mga tao sa coffee shop na magsalita. Ngayon, makikita ng sino man na hindi sila ordinaryong tao. Mga tao mula sa Shenting. Kinunot ni Yehan ang kanyang mga mata at tumingin sa gwapo at magandang lalaki at babae. Malapit ang baliw, at nalilito siya ng mga master ng Shenting. Pagkatapos, handa nang maihayag ang mga pagkakakilanlan ng lalaki at babaeng ito. Madali ang pakikitungo sa mga matatalinong tao. Ngayon, maaari ba naming anyayahan kayong umupo? Tumingin ang magandang babaeng kanluranin kay Yehan na may kalmadong ekspresyon, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay hindi masasabi kung ito ay kagalakan o kalungkutan, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam na hindi dapat umupo ang mga estranghero. Gayunpaman, mayroon itong natatanging kaakit-akit. Nakarinig nito, sinabi ni Yehan na may ngiti, kung ikaw ang nag-anyaya, natural na gustong sumama sa iyo. Pagkatapos ng lahat, dinala ni Yehan si Ho Feng at umupo sa tapat ng binata at babae. Magkaharap ang apat, tila walang pakialam, pero palihim silang naglalabanan. Sa oras na ito, nakita kong kinuha ng gwapo at binata ang isang tumpok ng makapal na mga dolyar at iwinagayway ito, at sinabi sa matatas na Ingles, ngayon, inreserbo ko ang lugar para sa aking sarili, at ang mga walang kinalaman, mangyaring umalis. Nakarinig nito, agad na tinawag ng waitress sa coffee shop ang boss, hindi siya pwedeng maging nag-iisang waiter sa ganitong bagay. Lumapit ang may-ari ng coffee shop sa tabi ng gwapo at binata, at sinabi na may kaunting kahihiyan, mahal na Ginoo, kailangan nating mag-book ng maaga para sa reserbasyon, kung walang bukang. Boom! Bago pa man makapagsalita ang may-ari ng coffee shop, kumaway ng bahagya ang gwapo at binata. Sa susunod na sandali, parang nakaranas ng isang kakilakilabot na suntok ang isang bakanteng mesa sa tabi niya, at agad itong nagkahiwalay. Nagulat ang may-ari ng coffee shop, natakot din ang mga customer sa paligid, nakatingin sa mesa na napunit ng may takot. Sino mang may opinyon at ayaw umalis, ang mesa na ito ang magiging kapalaran niya. Ayaw ko nang ulitin. Malamig at walang pakialam ang tingin ng gwapo at binata, at ang kanyang matatalas na mata ay nagdulot ng walang katapusang presyon. Nang makita ito, isa-isa nang umalis ang mga customer sa coffee shop na may interest. Ang gwapo at bastos na batang mga kanluranin ay hindi isang bagay na kaya nilang hamanin, at ang mga master ng mga lihim na organisasyon sa iba't ibang bansa ay umalis din sa gitna ng kaguluhan. Wala silang kinalaman, hindi na nila kailangang manatili dito. Lumabas. Ang tumpok ng mga dolyar sa kamay ng gwapo at binata ay nasa naguguluhang may-ari ng coffee shop. Kabanata 663. Hawak ang isang tumpok ng mga dolyar, tumakbo agad ang may-ari ng coffee shop. Sinabi sa kanya ng kanyang intuition na ang ganitong uri ng tao ay mas mahirap homanin kaysa sa mga bastos na tao sa kalye. Iwasan hanggat maaari. Kung makasakit ka sa kabilang panig, maaaring mawala ang iyong buhay. Tahimik na ngayon, makakapag-usap tayo ng maayos. Tumingin ang gwapo at binata kay Yehanhan at sinabi na may malamig na ngiti. Nakarinig nito, ngumiti si Yehan at sinabi, hindi ko inaasahan na ang mga tao mula sa Shenting sa kanluran ay ganoon ka mapagmataas, pero hindi ko maintindihan kung ano ang gusto mong pag-usapan sa akin. Mukhang wala tayong alitan noon, at wala tayong sama ng loob ngayon, kaya wala tayong dapat pag-usapan sa iyo, tama ba? Talaga bang hindi mo alam o hindi mo lang alam? Tumingin ang gwapo at binata kay Yehanhan at ngumiti, may kasunduan ang mga monghe sa kanluran at silangan. Hindi papasok ang mga tao sa kanluran sa silangan para magkagulo, at hindi rin pwedeng pumasok ang mga practitioner sa silangan sa kanluran. Sino mang nangahas na lumabag sa tuntuning ito ay dapat tiisin ang ating puot. Hindi may tikaila na mayroong ganoong patakaran. Tumingin si Wolfgang sa gwapo at binata at sinabi, gayunpaman, nakalimutan mo sigurong naalis na ang patakarang ito 20 taon na ang nakalilipas, at hindi tayo pumunta sa kanluran para makipaglaban sa Shenting, kaya sana ay huwag mo kaming hadlangan. Siguro nakalimutan mo na kayo ang mga taga-silangan na lumabag sa patakarang ito, at kayo ang mga taga-silangan na unang sumire sa inyong pangako. Matapos magsalita si Ho Feng, tiningnan ng magandang babaeng kanluranin at sinabi ng kalmado, kung magkagulo ka sa kanluran, may karapatan ang ating korte ng Diyos na palayasin ka, o manatili ka ng tuluyan sa kanluran. Kaya, ano ang ibig mong sabihin?
Sabi ni Yehan, nagkibit balikat sa magandang babaeng kanluranin. Marahil ikaw ay kabilang sa huli, at ang paraisong ito sa kanluran ay magiging libingan mo. Tumingin ang babae kay Yehan at sinabi, bago natin simulan ang digmaan, ipapakilala ko ang aking sarili. Yeheman, ang maliit na banal na anak ng korte ng Diyos. Depende sa iyo, hindi kailanman pumapatay ang aking mga tauhan ng sino mang hindi kilala. Tumingin ang maliit na santo, si Yehiman, kay Yehan at sa kanilang dalawa at sinabi ng kalmado. Nakarinig nito, tumingin si Yehan kay Yeheman, ngumisi, at sinabi, napakatiwala ka ba na kaya mo kaming patayin? Ang pagpatay sa inyong dalawa, sapat na ang aking banal na anak. Bigla, isang nakakatakot na aura ang pinakawalan mula sa katawan ni Yeheman. Ang kapangyarihang ito ay napakakaiba. Mayroon ding banal na kapangyarihan sa walang katapusang presyon na parang ang kapangyarihang ginagamit ni Yeheman ay hindi kabilang sa mortal na mundo. Parang mga kataas-taasang Diyos. Napakatiwala ka at mapagmataas. Tumingin si Yehan kay Yeheman at sinabi, kung gusto mong makipaglaban, sasamahan kita, pero hindi ito ang lugar para makipaglaban. Kanina, nakakita ako ng isang abandonadong gusali ng industriya sa paligid, ano sa tingin mo? Sakto, gusto ko ring maranasan kung gaano kalakas ang anak ng Diyos. Nakarinig nito, ang maliit na banal na anak ay naglalabas ng walang katapusang hangarin na pumatay, at sinabi na may isang duguan ng ngiti. Mukhang nakakita ka na ng libingan para sa iyong sarili, napakaganda, Lina, iwanan mo sa akin ang dalawang ito, pipalayan ko ang dalawang oriental na ito sa harap mo. Ipapakita ko sa iyo na sa mga master ng nakababatang henerasyon sa mundong ito, ako, si Yeheman, ang pinakamakapangyarihan. Ako, si Yeheman, ang aking mabuting kapatid na si Yehetien ay hindi karapat-dapat para sa iyo. Kalmado namang sinabi ni Saint Lina, maaari kitang bigyan ng pagkakataon sa laban na ito, pero Yeheman, huwag mo akong sisihin dahil hindi kita pinaalalahanan na ang taong makakapatay ng isang duguan na daan mula sa lugar na iyon sa ikasyam na distrito ay hindi kasing simple ng iniisip mo, at ang mga master mula sa mahiwagang bansang iyon sa silangan ay hindi dapat maliitin. Lina, makikita mo kung paano sila mamamatay sa aking mga kamay. Hindi kalayuan sa Storage Point Chemical Factory, mayroong isang abandonadong gusali ng industriya. Sa sahig, magkaharap sina Yehan at Yeheman, at nasa likod nila sina Hofeng at Saint Lina. Hamanin mo ako ng mag-isa, mapagmataas na taga-silangan, magbabayad ka ng malaking halaga. Dahan-dahang lumitaw ang puting banal na kapangyarihan mula sa mga kamay ni Yeheman, at pagkatapos, ang puting kapangyarihang ito ay naging isang sandata na tatsulok. Mag-ingat ka, ang mga miyembro ng pamilya Yehe sa Shenting ay hindi madaling pakitunguhan. Kahit na mapagmataas ang pamilyang Yehe na ito, talagang makapangyarihan sila. May dalawang anak at isang bagong santo ang Shenting. Para sa kanila, maraming lihim ng bansa. Mayroon silang impormasyon tungkol sa kanila sa file. Kahit na hindi pa nakikita ni Hofeng si Yeheman dati, alam niya ang ilang detalye tungkol sa kanya. Tumango si Yehan, at sinabi sa isang mahinang boses, talagang makapangyarihan ang Yeheman na ito, at kung magtutulungan silang dalawa, hindi ako sigurado. Hintayin mong makahanap ng pagkakataon para makatakas. Kapag ikaw lang ang makalabas, makakalabas ka. Huwag kang mag-alala, nagpadala na ako ng signal sa pinuno ng koponan sa araw, at malalaman nila ang ating lokasyon at tutulong sa atin sa maikling panahon. Hiniling ni Hofeng kay Yehan na tingnan ang relo na suot niya sa kanyang palso. Nakarinig nito, nagulat na tumingin si Yehan kay Hofeng. Talagang kamangha-mangha ang kakayahan ng babaeng ito na maging isa sa siyam na pinuno ng koponan ng Security Bureau. Hindi niya namalayan nang magpadala si Hofeng ng signal kanina lang. Pero dahil naghihintay sila na dumating ang mga tao sa araw, nakaramdam ng ginhawa si Yehan. Isang laban na para sa mga lalaki, bakit kailangang makialam ang isang babae? Lumingon si Yehan at tumingin kay Yeheman, ang Longquan sword ay biglang lumitaw, tumingin siya kay Yeheman at sinabi, bukod pa rito, sa tingin ko rin na ang pakikitungo sa iyo, sapat na ang isang tao. Ha 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 ha. Nakarinig ng mga salita ni Yehan, nagtawa ng malakas si Yeheman, pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang ulo, malamig na tumingin kay Yehan, at sinabi, hintayin mo lang, pipalayan ko ang laman mula sa iyong katawan ng paunti-unti. Puputulin ko ito, at ipapakita ko sa mga cultivator sa silangan kung anong uri ng kahihinatnan ang kanilang mararanasan kung nang-ahas silang magkagulo sa kanluran. Marami kang pinagsasabi, gusto mo pa bang makipaglaban? Kung natatakot ka, sumuko ka na. Huwag kang mag-alala, palagi akong magbibigay ng paraan para mabuhay ang mga taong mahina. Ngumiti si Yehan. Dahil nagmamadali kang magbalik buhay, tutuperin ka ng banal na anak.
Matapos sabihin ito, lumabas si Yeheman na may hawak na tatsulok, at pinatay si Yehan gamit ang isang suntok. Ang kanyang sandata ay nilikha mula sa kanyang sariling kapangyarihan. Kahit na tila hindi totoo, ang kapangyarihan ng pag-atake nito ay napakasindek. Ang galaw na ito ay nagpapakitang umiikot ang mundo, na parang nabaligtad ang mundo, at ang lahat ng kapangyarihan sa mundo ay nagtipon sa suntok ni Yeheman. Naramdaman ng nakakatakot na aura na nagmumula sa unahan, umatras ng bahagya si Hu Feng, pero nakatuon ang kanyang mga mata kay Saint Lina. Ang babaeng ito ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na mas nakakatakot kaysa kay Yeheman, pero napakatalino niyang itago ang kanyang sariling lakas kaya walang sino mang makakahawak sa kanyang limitasyon. Kabanata 664. Hindi gaanong interesado si Lina kay Hu Feng. Ang taong interesado siya ay si Yehan, kaya patuloy niyang pinapanood si Yehan. Gusto ni Yeheman na harapin si Yehan ng mag-isa, hindi tatanggi si Lin na, sakto, maaari rin niyang samantalahin ang pagkakataong ito para makita kung gaano kalakas ang taong ito mula sa silangan. Tawa. Iwinagayway ni Yehan ang kanyang espada, humarap sa galaw ni Yeheman, at nag-iwas ng isang serye ng malalakas at walang kapantay na enerhiya ng espada. Habang lumilipad ang enerhiya ng espada, ang figure ni Yehan ay parang hangin, kumikislap sa kawalan na parang kidlat. Nagtagpo ang kanilang mga katawan sa ere, biglang sumabog ang isang kulog sa walang laman na sahig, at kumalat ang nakakapinsalang kapangyarihan patungo sa paligid, nagdulot ng paglipad ng alikabok sa lupa. Matapos ang isang paghaharap, nagpalitan na ng direksyon sina Yehan at Yeheman. Pero sa sandaling magtagpo ang kanilang mga figure, biglang lumingon silang dalawa at nagsimula na namang magkaharap, at ang tatsulok sa kamay ni Yeheman ay nagsayaw ng marahas na umuungal, na puno ng mga anino ang kalangitan, ang bawat galaw ay naglalaman ng walang hanggang kapangyarihan, ang Longquan sword sa kamay ni Yehan ay walang kapantay na talas, ang espada na iwinagayway, at ang hangin na pinutol ay nagdulot ng isang umuungol na tunog. Sa loob ng sahig, naglaban ang dalawang pinakamagaling na henyo sa silangan at kanluran. Ang kanilang lakas ay parang dragon, tigre, at hayop. Natatakot na kahit na ang mga master ng Rendo Realm ay hindi maglakas loob na lumapit sa pagkalat ng puwersa. Ang sobrang karahasan na banggaan ay nagdulot ng unti-unting pagiging seryoso ng mga mata ni Yehan at Yeheman. Hindi pa nakakasalubong ni Yehan ang isang napakalakas na batang master sa silangang mundo. Siyempre, hindi kasama si Nolan Mietian. Hindi alam ni Yehan kung gaano kalakas si Nolan Mietian ngayon. Mas malakas si Yeheman kaysa kay Merong Heto ng 2 beses. Gayunpaman, kahit na nakakatakot ang lakas ni Yeheman, nagulat lang si Yehan. Sa paligsahan na ito, hindi siya ang magiging huling talunan. Hayop na lalaki, tanggapin ang aking diskarte, ang banal na liwanag ng Diyos. Dahil naglaban na ang dalawa hanggang ngayon, nagpalitan na sila ng daan-daang mga diskarte, at hindi nila matalo si Yehan sa mahabang panahon. Nagdulot ito ng galit sa puso ni Yeheman, at ang mga diskarte na ginamit niya ay mas malakas pa. Isa siya sa mga maliit na santo ng Shenting, ang pagkabigo ay hindi pinapayagan, lalo na't nasa tabi niya ang babaeng hinahangaan niya, hindi siya pwedeng matalo. Ang nakakatakot na puting banal na liwanag ay dumating kasama ang tatsulok ng Yehegate, at ang walang hanggang kapangyarihan ay dumaan sa kawalan. Ang labis na kapangyarihan ay nagparamdam kay Yehan na parang may nakakatakot na Diyos na lumitaw sa harap niya, na nagdudulot ng takot sa mga tao. Gayunpaman, hindi nagbago ang ekspresyon ni Yehan. Iwinagayway niya ang Longquan sword gamit ang kanyang 2 kamay, at nakapaloob siya sa kurtina ng espada. Sa susunod na sandali, ang nakakatakot na puting banal na liwanag ay napunit mula sa gitna na parang isang piraso ng papel, at walang paraan para labanan ito. Salita. Damn it. Nang makita na hindi pa rin gumana ang kanyang pag-atake, napakasama ng mukha ni Yeheman. Kanina, nagmamalaki siya na siya lang ay sapat na para patayin si Yehan, pero ngayon, hindi na siya sigurado na matatalo niya si Yehan ng mag-isa. May mga palatandaan na siya ay pinipigilan ni Yehan. Yeheman, ang nababagabag na puso ay tanda ng iyong kamatayan. Sinabi ko na hindi dapat maliitin ang mga tao mula sa mga bansang silangan. Sa likod ni Yeheman, ang walang pakialam na boses ng santo na si Lina ay malinaw at matamis, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Yehan at Yeheman na umikot, at may pahiwatig ng digmaan na sumiklab sa kanilang kalmadong mga mata. Lina, matatalo ko siya. Malamig ang mga mata ni Yeheman, at itinuro niya ang tatsulok sa kanyang palad kay Yehan, at sinabi, Oriental, ipapakita ko sa iyo ang pinakakatakot na hitsura ni Yeheman. Sa pagkakataong ito, magiging desperado ka. Ngumiti si Yehan at sinabi, sino mang tao ay maaaring magsabi ng malalaking bagay, kung may kakayahan ka, ipapakita mo sa akin kung ano ang kaya mong gawin.
Medyo nakakadismaya kung ang banal na anak ng Diyos ay kasing kakayahan mo. Dam Oriental, tanggapin mo. Matapos masabi ang mga salita, mabilis na sumugod si Yeheman patungo kay Yehan. Ang tatsulok sa kanyang palad ay parang sandata ng kamatayan na naglalabas ng nakakatakot na pagkapuot. Sa oras na ito, parang may pinto ng kapangyarihan na nabuksan sa katawan ni Yeheman na nagpapalakas ng kapangyarihan na kanyang kinokontrol. Nang makita ito, kinunot ang mga mata ni Yehan, talagang hindi pangkaraniwan ang mga tao mula sa Shenting. Sa susunod na sandali, nawala ang Longquan sword sa kamay ni Yehan. Sa kanyang kamay, napalitan ito ng isang nag-aapoy na sibat. Marahas na tumama sa kanya ang tatsulok ng Yehegate, at ang nag-aapoy na sibat sa kamay ni Yehan ay sinaksak din siya. Noong nagbanggaan ang dalawa, isang nakakagulat na alon ng enerhiya ang kumalat. Boom! Nagbanggaan ang dalawang nakakatakot na pag-atake, at kumalat ang isang nakakagulat na alon ng enerhiya. Ang enerhiyang ito ay walang awa na tumama sa mga pader sa magkabilang panig ng sahig na nagdulot ng pagyanig sa buong gusali ng industriya. Whizzing! Mabilis na lumipad paatros sina Yehan at Yeheman, nakatingin ng masinsinan sa isa't isa. Nagulat si Yehan sa Yeheman na mas lumakas muli. Kanina, nagbanggaan sila kay Yeheman na nagulat kay Yehan. Nararamdaman ni Han na manhid ang kanyang mga braso, at isang puwersa ng parehong tigas at lambot ang nagmumula sa katawan ni Yeheman. Hindi masamang diskarte, pwede mong subukan ang akin sa susunod. May malamig na ngiti sa sulok ng bibig ni Yehan, at nag-transform ang nag-aapoy na sibat sa kanyang kamay. Sa mga kamay ni Yehan, dalawang grupo ng Suzaku Holy Flames ang nag-aapoy, at ang nakakatakot na temperatura ay kumalat sa hangin. Sa wakas, malakas na sinuntok ni Yehan ang lupa, at bigla, isang dagat ng apoy ang lumitaw sa loob ng isang saklaw na higit sa 10 metro sa paligid niya. Matapos lumitaw ang dagat ng apoy na ito, agad na napaligiran dito sina Yehan at Yeheman. Suzaku Holy Flame, sirain mo ito. Nasa dagat ng apoy si Yehan, at dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga kamay. Kaagad na parang nakatanggap ng kanyang mga utos ang dagat ng apoy, naging napakasama at nagkagulo ng ligaw. Sa huli, isang tunay na dragon ng apoy ang lumitaw mula sa dagat ng apoy. Ipinanganak sa loob ng dagat ng apoy, ang galit na dragon na ito ay umungal patungo sa kalangitan, na nagdulot ng pagpuno ng nakapaligid na kawalan ng kapangyarihan ng banal na hayop. Ano kaya ang kakaibang apoy na ito, ang ganitong uri ng kapangyarihan? Yeheman. Malamig ang ekspresyon ng mga mata ni Lina nang tumingin siya kay Yeheman. Naramdaman ang kapangyarihan na nagpapabilis ng kanyang puso, na palilibutan si Yeheman ng dagat ng apoy na ito, magiging kalaban ba siya ng taong iyon mula sa silangan. Simula nang muling mabuhay mula sa abo, umabot na sa isang napakataas na antas ang kontrol ni Yehan sa Suzaku Sacred Flame, dahil mayroon siyang puso ng Suzaku Sacred Beast. At ang Suzaku Sacred Flame ay naging kanyang kapangyarihan, hindi ang Suzaku Sacred Beast na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Kabanata 665. Patayin mo siya. Matapos lumitaw ang Flame Rage Dragon, nagbigay ng utos si Yehan, at pagkatapos, gamulong at umungal ang Flame Rage Dragon, nagwawalis patungo sa pwesto ni Yehegate na may walang hanggang kapangyarihan, ang puwersang ito ay isang galit na dudurog sa lahat. Dam Oriental, ako, si Yeheman, ang pinakamakapangyarihang mga batang master sa mundo, at hindi mo ako masisira. Pinanood ni Yeheman ang nag-aapoy na galit na dragon na mabilis na dumating, umungal siya ng may pagka-wild, ang tatlong tinidor na sibat ay walang awa na sinaksak sa Flame-Free Dragon. Boom! Sa isang suntok, sumayaw ang mga apoy sa buong kalangitan sa dagat ng apoy, parang isang pagsabog ng ulan ng apoy. Sa ilalim ng kontrol ni Yehan, iwinagayway ng dragon ng apoy ang buntot nito at nagwawalis patungo sa gate ng Yehe, na naglalaman ng walang hanggang kapangyarihan. Umalis ka, anak ng Diyos! Umiyak ng may pagka-wild si Yeheman, ligaw na sinaksak ang tatsulok, at marahas na nagbanggaan sa buntot ng galit na dragon. Yeheman, papasiklawin kita sa kung ano ang pakiramdam na masunog. Hindi nagpakita ng pagkadismaya ang mukha ni Yehan nang makita niyang walang epekto ang dragon ng apoy. Bigla, nagalulong ang mga alon ng apoy sa dagat ng apoy. Ang mga alon ay parang mga alon na nagwawalis sa dagat, lumilipad patungo sa kalangitan, at pagkatapos ay bumagsak, ang malalaking apoy ay tuluyang naglibing kay Yeheman dito. Gago! Sa loob ng dagat ng apoy, umungal ng may pagka-wild si Yeheman, at ligaw na nagsayaw ang tatsulok, na nagdulot ng pagkagulo sa buong dagat ng apoy. Nasa panganib ang Jehovah Gate. Sa labas ng dagat ng apoy, kumislap ang isang kakaibang kulay sa mga mata ni Lina, at agad siyang lumabas.
Umilo pababa ang puting banal na kapangyarihan, at nagawa nitong labanan ang kapangyarihan ng Suzaku Holy Fire, na nagdulot sa kanya na hakbang-hakbang na pumasok sa dagat ng apoy. Nakita ni Lina na mas malakas si Yehan kaysa kay Yaheman, at hindi matatalo ni Yaheman si Yehan gamit lamang si Yaheman, maliban kung kikilos din siya. Sa dagat ng apoy, kalmado lang na tiningnan ni Lina si Yehan, pero isang nakakatakot na puting kapangyarihan ang umungal mula sa kanyang mga kamay, pinatay ang apoy na naglibing kay Yaheman. Nang makita ito, humihikbi si Yehan, at ang mga Suzaku Sacred Flames na kumikislap sa paligid niya ay nagtipon muli, na bumuo ng isang nag-aapoy na sibat na 2 metro ang haba. Hawak ni Yehan ang nag-aapoy na sibat na may kamangha-manghang bilis. Sa isang kisap mata, narating niya si Lina sa harap ng katawan ni Lina, ang sibat ng apoy ay walang awa na sinaksak sa katawan ni Lina. Sa galaw na ito, gumawa ng mabilis at walang awa na galaw si Yehan. Malinaw na gusto niyang patayin si Lina, isang maganda at perpektong babae, sa isang suntok. Hindi ito ang orihinal na intensyon ni Yehan, pero si Lina, isang mapanganib na babae, ay nakakatakot. Dapat alisin ang pagkakataon. Dam Oriental, gusto kong mamatay ka. Sa oras na ito, nailigtas na si Yaheman mula sa panganib ni Lina. Nang makita si Yehan na papatayin siya gamit ang isang nag-aapoy na sibat, umungal si Yaheman, at marahas na lumabas ang tatsulok sa kanyang kamay. Kahit na ang diskarte ni Lina ay tila mas malumanay kaysa kay Yaheman, pero ang pagkapuot na nakapaloob dito ay bahagyang mas malakas kaysa kay Yaheman. Biglang nagbanggaan ng malakas ang tatlong puwersa, at kumalat ang nakakapinsalang kapangyarihan sa paligid na parang isang buhawi, at ang nakakabinging tunog ay naihatid mula sa gusali ng industriya, at ang galaw na ito ay maririnig sa loob ng daan-daang metro. Naglalaban ang tatlong master, at umatras na si Wolfgang sa isang lugar na malayo. Tumingin siya kay Yehan nang may pag-aalala gamit ang kanyang magagandang mata. Ngayon, isa laban sa dalawa si Yehan. Kaya ba niyang pigilan ang banal na anak at banal na babae sa kanyang katawan? Doon. Sa oras na ito, dumating na ang mga eksperto ng Security Bureau sa araw. Nakarinig sila ng ingay, kaya lahat sila ay nagtungo sa gusali ng industriya. Sa loob ng sahig, seryoso ang mga mata ni Yehan nang tumingin siya kay Yaheman at Lina. Sigurado siya sa kanyang tagumpay laban kay Yaheman ng mag-isa, pero dahil kay Lina na bahagyang mas malakas kaysa kay Yaheman, makakakuha siya ng kalamangan. Walang kalamangan. Patayin mo. Sa isang malakas na sigaw, nauna nang pumatay si Yaheman kay Yehan. Matapos makipaglaban kay Yehan, hindi na siya naglakas loob na harapin si Yehan ng mag-isa. Isang batang master na mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Marahil ay makakapagkompetensya siya sa kanyang hayop na kapatid na si Yahetian. Kahit na ayaw aminin ni Yaheman, alam niyang totoo ito. Matapos mag-shoot si Yaheman, sumunod si Lina, at ang dalawang puwersa ay mahigpit na nakapalibot kay Yehan. Nang makita na nasa panganib si Yehan, sumugod din si Fire Phoenix sa oras na ito, at ang matalas na kutsilyo ay sumugod sa hangin, diretso patungo sa mukha ni Lina. Kumislap ang mukha ni Yehan ng may pagkawal, at biglang lumipad ang Dragon Scale Dagger mula sa kanyang kamay, at sinalakay si Lina sa ilalim ng kontrol ng Yulengjo ni Yehan. Natural, hindi kayang harapin ni Huafeng ng mag-isa si Lina. Dalawa ang isip ni Yehan. Habang tumutulong kay Huafeng na harapin si Lina, naglunsad din siya ng isang mabaliw na pag-atake kay Yaheman na mapanganib, makapangyarihan at nakamamatay. Wala siyang pasensya para kina Yaheman at Lina. Hindi naisip ni Yehan ang mga kahihinatnan ng pagpatay sa kanila. Kung hindi niya sila papatayin ngayon, pareho silang mapanganib ang kanyang buhay at ang buhay ni Huafeng. Yamon, mamatay ka. Muling lumitaw ang nakakatakot na nag-aapoy na sibat, at nagtuon si Yehan sa dalawang bagay, habang kinokontrol ang Dragon Scale Dagger para salakayin si Saintess Lina. Kasabay nito, ang sibat ng apoy ay mabaliw na umaatake rin kay Yehegate. Dahil wala ang tulong ni Saintess Lina, malinaw na hindi pantay si Yaheman laban kay Yehan ng mag-isa, at siya ay napipilitin sa lahat ng dako. Si Yehan, na determinadong pumatay, ay walang alinlangan na mas nakakatakot kaysa sa dati. Ang nakakatakot na galaw ng pagpatay ay nagdulot ng panganib kay Yaheman, at napakasama ng kanyang mukha. Tawa. Sa oras na ito, biglang tumama ang nag-aapoy na sibat ni Yehan sa braso ni Yaheman, at ang nakakatakot na apoy ay nagdulot ng pagkasunog ng kanyang buong braso. Kabanata 666. Nakita ang pagkakataong ito, paano hahayaan ni Yehan na mawala ito, at muling sumugod gamit ang isang nag-aapoy na sibat sa kanyang kamay. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang mahinang tunog ang narinig mula sa likod ni Yehan, sakit. Tinalikuran ni Yehan ang paghabol at pagpatay kay Yaheman, at tumingin sa pwesto ni Huafeng.
Kaagad, isang nakakatakot na hangarin na pumatay ang pinakawalan mula sa kanyang katawan dahil nasugatan si Hu Feng dahil sa pakikipaglaban kay Saint Eslina, at hindi lang ito isang ordinaryong menor de edad na pinsala, lahat ng 5 panloob na organo sa katawan ay nasugatan. Mabahong babae, hinahanap mo ang kamatayan. Lumingon si Yehan at pinatay si Saint Eslina, isang malaking bahagi ng Suzaku Holy Fire ang pinakawalan na parang baha, nakita ito ni Saint Eslina. Ang kanyang walang pakialam na mukha ay nagkaroon din ng kaunting dignidad, si Yehan na hindi nasa ilalim ng pagsiklab ni Yehiman ay kaya niyang pigilan si Yehiman hanggang sa mamatay, mas nakakatakot si Yehan kapag sumiklab siya. Kahit na mas malakas siya kaysa kay Yehiman, hindi ibig sabihin na naglakas loob siyang baliwalain si Yehan. Ang ningning ng Diyos ay sumisikat sa lahat ng dako. Mula sa bibig ng santo na si Lina, lumabas ang isang malamig na boses, at pagkatapos, ang puting banal na kapangyarihan ay naging isang puting ilaw, sinalubong ang Suzaku Holy Fire na pinakawalan ni Yehan, at sa susunod na sandali, 2 puwersa, isa ay pula at isa ay puti, nagbanggaan sa kawalan, walang nakakabinging ingay, pero ilang pantay na pagkakatali. Haha, dumating na ang pagkakataon ng aking anak. Nang makita si Yehan na nasa isang pagkakatali kasama si Saint Lina, si Yeheman, na pinigilan ni Yehan kanina, ay naglabas ng isang ligaw na tawa, at biglang lumipad, at ang tatsulok sa kanyang kamay ay mabilis na bumagsak patungo sa likod ni Yehan. Kung may isasagawa ang suntok na ito, kahit na may puso ng vermilion bird si Yehan, tiyak na malubhang masasaktan siya. Ang masamang tao na nagtatawanan sa likod ng kanyang likod. Gayunpaman, sa kritikal na sandaling ito, sa wakas ay dumating sina Baitian at ang iba pa. Tiningnan nila si Yehiman na papatayin si Yehan mula sa likod, sunod-sunod na nag-shoot sina Baybay at ang iba pa, umaatake patungo sa pwesto ni Yehiman. Hinarang ang gate ng Yeho. Bastard! Hindi siya nagtagumpay sa desisyon ng suntok na ito, na nagalit kay Yehiman, pero bago pa siya makapagpatuloy sa pag-atake kay Yehan, nakapalibot na sa kanya sina Baitian at ang iba pa, at dahil sa lakas ni Baybay at ang iba pa, natural na isa-isa silang hindi kalaban ni Yehiman, pero kung umaatake sila ng sama-sama, hindi na maglakas loob na makipaglaban si Yehiman. Nang makita ito, nakahinga ng maluwag si Yehan, at pagkatapos, ang kanyang mga mata ay tumitig kay santo na si Lina na parang matatalas na kutsilyo, ang kanyang mga mata ay puno ng hangarin na pumatay, at pinakawalan ang lahat ng Suzaku Holy Fire sa kanyang katawan, umalis ka. Ang makapangyarihang kapangyarihan ng apoy ay nag-aalulong parang isang baha na sumabog sa isang bangko, at ang puwersang ito ay sumugod. Nagbago ang mukha ng santo na si Lina, at pagkatapos ay umatras siya ng ilang hakbang, at kumislap ang isang pamumula sa nakakaakit na mukha. Aktwal na maitataguyod pa ni Yehan ang kanyang kapangyarihan sa pag-atake, tila walang hanggan ang kanyang potensyal. Nagdulot ito ng pakiramdam ng pagiging mapanlinlang kay Delina sa kauna-unahang pagkakataon. Nahaharap sa mga nangungunang talento ng nakababatang henerasyon, hindi gaanong maraming tao ang makakapagiging kalaban niya. At ngayon, naging isa na si Yehan sa kanila. Mabahong babae, naglakas loob kang saktan siya, naisip mo ba ang mga kahihinatnan? Malamig ang mga mata ni Yehan nang tumingin siya kay Lina, at lumakad patungo sa kanya ng hakbang-hakbang. Ngayong naghihintay na dumating ang mga tao sa araw, wala nang dapat alalahanin si Yehan. Hindi na matatakot si Yehan na harapin silang lahat ng mag-isa, sina Lina, ang saintess ng Yeheman, maliban kung magtutulungan silang dalawa. Mga tao sa silangan, tayo ay mga kaaway, kaya natural na hindi tayo magpapakita ng awa. Kung may kakayahan ka, subukang saktan ako. Nakarinig ng mga salita ni Yehan, kumislap ang isang malamig na tingin sa karaniwang kalmadong mukha ni Lina. Sa kanluran, walang naglakas loob na tawagin siyang mabahong babae dahil siya ay isang banal na dalaga. Si Yehan ang una at nag-iisang tao. Kung naglakas loob kang saktan siya, babayaran mo ang presyo. Matapos sabihin ito, sinipan ni Yehan ang kanyang mga paa at lumapit kay Lina na parang isang bugzo ng hangin. Pagkatapos, kumislap ang isang nakakatakot na pilak na ilaw sa kawalan, at ang dragon scale dagger ay sumugod patungo sa katawan ni Lina na parang kidlat. Mabilis at walang awa ang kutsilyo. Malubhang nasugatan si Hu Feng. Determinado si Yehan na sirain ang bulaklak gamit ang kanyang mga kamay, kaya natural na hindi siya magpapakita ng anumang awa. Umiikot ang katawan ni Lina na parang berdeng usok, at pagkatapos maiwasan ang kutsilyo ni Yehan, ang puting kapangyarihan sa kanyang kamay ay sinalakay ang likod ni Yehan. Sa sandaling mapalampas ni Yehan ang kanyang suntok, naramdaman niya ang nakakatakot na malakas na hangin na nagmumula sa likod niya. Bigla, isang apoy ang sumabog mula sa likod niya ng automatiko, at pinakawalan ang nakakatakot na temperatura.
Si Lina, na wala pang oras para pigilan ang kanyang suntok, ay tumama sa apoy, binomba ang mga apoy ng pira-piraso, pero hindi naglakas loob na maliitin ni Lina ang Suzaku Sacred Flame na kinokontrol ni Yehan, at lumutang pabalik ang kanyang katawan. Gusto mo bang umalis ngayon? Lumingon si Yehan at ngumisi. Tiningnan niya ang perpektong mukha ni Lina, at palihim siyang sumunod, malapit na malapit kay Lina. Ang distansya sa pagitan ng dalawa ay wala pang kalahating metro, dito biglang lumitaw muli ang isang anino sa hangin, at pagkatapos, ang aninong ito ay nag-overlap at naging isang malawak na palad. Snap! Ang malaking kamay ni Yehan ay mabilis na tumama sa perpektong mukha ni Lina nang mahulog ang mga naguguluhang mata ni Lina sa kanya. Natulala sina Baitian at ang iba pa sa pintuan. Alam na nila ang mga pagkakakilanlan ng 2 taong ito. Sila ang banal na anak at banal na dalaga ng korte ng Diyos, at hindi pangkaraniwan ang kanilang mga pagkakakilanlan sa kanluran. Pero ngayon, talagang walang awa na sinampal ni Yehan ang banal na dalaga ng korte ng Diyos. Kung malalaman ito, maaaring magkaroon pa nga ng hangarin ang mga lalaki sa kanluran na lumunin si Yehan ng buhay. Pero ang Diyosa sa isip ng maraming master ng mga puwersa sa kanluran, ang kanyang katayuan ay tulad ng kay Nangang Zexen, isang malaking bituin sa Asya. Ang sampal na ito ay matinding nakasakit sa mapayapa at banal na puso ni Lina. Malamig na parang yelo ang kanyang mga mata. Ang taong oriental na nasa harap niya ay hindi lang siya pinagmumura ng pasalita, kundi pinagmumura rin siya ng husto sa pag-uugali. Mula pagkabata hanggang sa pagtanda, walang nang ahas na pretuhin siya ng ganyan. Masasabing kinuha ni Yehan ang kanyang unang pagkakataon. Naramdaman ng hangarin na pumatay kay Lina, kinerba ang kanyang bibig si Yehan at ngumisi, masarap pala ang pakiramdam na manigarilyo ng banal na dalaga ng Diyos. Sinabi ko na dati na kung saktan mo siya, babayaran mo ang presyo, at ito ang resulta. Sino mang humawak sa aking babae ay magtitiis ng aking puot. Sampain ka. Kung naglakas loob kang saktan siya, people ayan kita. Sa oras na ito, si Yehan, na nakarecover lang mula sa pagkabigla, ay mukhang baliw, at biglang sumugod patungo kay Yehan, pero dahil nakatigil sina Baitian at ang iba pa, natural na walang pagkakataon si Yehan. Sa loob ng sahig, tiningnan ni Lina si Yehan na may napakamalamig na mga mata. Tiningnan niya ang lalaking ito na nang ahas na sampelan siya. Siya rin ang unang lalaking nang ahas na pretuhin siya, isang banal na dalaga, ng ganito. Hindi niya alam kung ano ang galit at kung ano ang puot. Unang beses niyang naramdaman ang ganitong mga emosyon. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Ang pagsampal sa iyong mukha ay itinuturing na magaan. Hindi ko ginamo ang iyong mukha ng kutsilyo. Nagpakita na ako ng awa sa iyo. Tumingin si Yehan kay Lina at ngumisi. Nakarinig nito, tumataas baba ang dibdib ni Lina. Makalipas ang ilang hininga, kumalma na naman siya at naging isang kalmadong banal na dalaga. Tumingin siya kay Yehan at sinabi ng kalmado, mga tao sa silangan, ikaw ang unang lalaking nang ahas na pretuhin ako ng ganito, maalala kita, nagbayad ka na ng presyong gusto kong bayaran mo, at susunod, dapat mong bayaran ang presyong gusto kong bayaran mo. Kabanata 667. Matapos sabihin ito, gumalaw ang katawan ni Lina, at ang kanyang buong katawan ay naging isang puting ilaw na kumikislap sa kawalan, at nawala ng walang bakas pagkatapos ng ilang hininga. Nang makita ito ni Yehan, binigyan niya si Yehan ng isang matalim na tingin, at pagkatapos ay nakatakas din siya mula sa pagkubkob ni na Baybay at ang iba pa, at sumunod kay Lina. Kahit na umalis si Lina, hindi siya magagalit. Kung naglakas loob siyang manatili ng mag-isa, ang resulta ay ang pagtatapos ng kanyang buhay. Naging tahimik ang lugar dahil sa pag-alis ni Lina at Yehan. Hindi sila hinabol ni Yehan, at ang mga master ng Shenting ay nasa malapit, takot. Kumusta? May problema ba? Lumapit si Yehan kay Hofeng at lumuhod, tiningnan ang babaeng dumudugo ang bibig, nakaramdam siya ng kaunting awa sa kanyang puso. Hindi pa ganap na nakabawi ang lakas ni Hofeng, at ngayon masasabing nasasaktan siya. Idagdag ang pinsala. Umiling si Hofeng at ngumiti ng may pagka-reluctant, okay lang, nakaranas na ako ng lahat ng uri ng hangin at alon, ang maliit na pinsalang ito ay wala sa wala. Sabi niya, okay lang. Sa ilalim ng masusing paningin ni Baitian at ang iba pa, niyakap ni Yehan si Hofeng. Malubhang nasugatan ang babae. Paano niya hindi makikita ito gamit ang paningin ng henyo na doktor ni Yehan? Sa araw, namula ang mukha ni Hofeng nang hinintay niyang yakapin siya, pero puno rin ng tamis ang kanyang puso. Kanina, para sa kanya, binigyan ni Yehan ng isang malakas na sampal ang banal na dalaga ng korte ng Diyos. Ang isang sampal ay maaaring magdulot ng ganoong nakakagulat na galaw sa lalaking ito, kahit na malubhang nasugatan siya, handa siya.
Tanungin mo, ilan kaya sa mundong ito ang nang-ahas na sampilan ang banal na dalaga ng korte ng Diyos dahil lang sa nasugatan ang kanilang babae? Natatakot ako, kahit na may ganoong ideya siya, hindi niya magagawa iyon dahil lang sa pagtingin sa perpektong mukha ng babaeng iyon. Dahil, ang babaeng iyon ay napakaganda na maiinggit ang mga babae sa mundo kapag nakita nila ito. Sa sasakyang pangkalakal, ginagamot ni Yehan ang mga sugat ni Huafeng. Dahil sa kanyang mga kasanayan sa medisina, hindi mahirap gamutin ang mga sugat ni Huafeng, lalo na't ang aura na kanyang kinokontrol ay maaaring makatulong sa mga mandirigma na mabilis na maayos ang pisikal na mga pinsala. Matapos gamutin ang mga sugat ni Huafeng at matiyak na walang nakatagong sakit ang babae, tumigil si Yehan. Nang makita ito, hindi pa rin niya naiintindihan kung bakit agad na hinarap ng banal na anak at banal na dalaga ng Shenting sina Yehan at ang iba pa, nagtanong agad sa araw, Yehan, ano ang nangyari kanina? Bakit pumunta sa iyo ang mga tao ng Shenting? Nakarinig nito, sinabi ni Yehan, alam nila ang tungkol sa ikasyam na distrito, mukhang dapat nilang hadlangan ang pagpasok ng ating mga mandirigma sa silangan sa kanluran. Nakarinig ng mga salita ni Yehan, naging seryoso ang mga mata ni Baitian at ang iba pa. Napakalinaw nila tungkol sa mga Diyos sa kanluran. Ang super kapangyarihang ito ay umiiral na parang higanti sa kanluran. Ang Asya lang ang makaka-rival sa kanila. Atlantes, kapag kailangan nilang harapin ang mga mandirigma sa silangan na pumasok sa kanluran, magiging mas mahirap ang kanilang sitwasyon, at maaari pa nilang mawala ang pagkakataong makipagkompetensya para sa mga piraso ng banal na disk. Nakakaproblema ito. Hinihimas ang noo niya sa araw, nagpatuloy siya, simula nang sirain ng baliw ang patakarang iyon 20 taon na ang nakalilipas, halos hinayaan ng mga tao sa Shenting na pumasok ang ating mga mandirigma mula sa silangan sa kanluran sa loob ng maraming taon, bakit bigla silang nagpasya na makialam? Kung makikialam sila, magiging mas mahirap ang ating sitwasyon. Kumislap ang mga mata ni Yehan. Tumingin siya kay Tian at sinabi, narito rin ang baliw sa kanluran, at nahanap na siya ng mga tao sa Shenting. Ano, narito rin ang baliw. Kumislap ang isang kakaibang kulay sa mukha ni Baitian, at agad niyang sinabi, hindi katakataka na biglang kumilos ang mga tao sa Shenting. Malubhang pinagmumura ng baliw ang Shenting nang tumakbo siya sa kanluran, at ngayon ay bumalik na naman siya sa kanluran, natural na lalabas ang mga tao sa Shenting. Huwag mo akong tingnan ng ganyan, hindi ko siya tinawag dito. Nang makita sina Baitian at ang iba pa na nakatingin sa kanya ng kakaiba, nagkibit-balikat si Yehan, at pagkatapos ay sinabi, ngayon ay kasangkot na ang mga tao sa Shenting, natatakot ako na direktang haharapin nila ang ating mga mandirigma mula sa silangan, kailangan nating makahanap ng paraan, kung hindi, kailangan nating bumalik sa bansa. Sabi ni Baitian, ang kanluran ay teritoryo ng Divine Court, at mayroong hindi mabilang na mga mananampalataya sa ilalim nila. Ang magagawa natin ngayon ay bawasan ang alitan sa Divine Court, at kahit na iwasan sila. Hindi matalino ang pakikipaglaban sa Divine Court sa kanluran. Sa kanilang teritoryo, walang gustong makipaglaban sa grupong ito ng nakakatakot na mga tao. Sabi ni Yehan, kaya, ngayon ay nakasalalay sa iyong network ng katalinuhan dito. Mas mabuting iwasan mo sila. Kung hindi mo sila maiwasan, kung gayon ay hindi maiiwasan ang digmaan. Iwanan mo sa amin ang bagay na ito. Matapos sabihin ito, agad na nakipag-ugnayan si Baitian. Hindi dapat maliitin ang network ng katalinuhan ng Huaxie sa kanluran. Hindi mahirap itago ang kanyang kinaroroonan. Natatakot ako na hindi ito makatotohanan, maliban kung umatras ka sa paligsahan para sa mga piraso ng banal na disk, sa sandaling lumahok ka sa paligsahan para sa mga piraso ng banal na disk, tiyak na mahahanap ka ng mga tao sa Shenting. Nang makita na natapos na makipag-ugnayan si Baitian, nagpatuloy si Yehan. May problema sa impormasyong nakuha mo sa pagkakataong ito. Wala ang mga piraso ng banal na disk sa storage place na iyon, at isang bitag ang planta ng kemikal na iyon, naghihintay sa mga taong may mga ideya tungkol sa mga piraso ng banal na disk na mag-drill sa kanilang sarili, dahil isang bitag ang planta ng kemikal, kung gayon ang balitang aalisin ng puwersa ng pangangalaga ng kapayapaan ang mga piraso ng banal na disk bukas ng gabi ay mali rin, kaya iminumungkahi kung kanselahin ang operasyon bukas ng gabi. Mukhang nagtrabaho ka ng walang kabuluhan. Ang mga salita ni Yehan ay nagdulot ng pagkislap ng kawalan ng pag-asa sa mga mukha ni Baitian at ang iba pa. Naghabol at nakipaglaban sila para sa mga piraso ng banal na disk sa kanluran sa loob ng kalahating taon, at nagbayad ng malaking presyo, maging ang pagsasakripisyo ng maraming lihim na ahente na nakatago sa kanluran. Gayunpaman, wala pang nakita hanggang ngayon. Siyempre,
Hindi ito nangangahulugang hindi marunong sina Bai Tian at ang iba pa, pero napakaraming puwersa ang naglalaban para sa mga piraso ng banal na disk, mga lihim na organisasyon sa iba't ibang bansa, at maging ang ilang sinaunang puwersa, at hindi ito ang kanilang sariling teritoryo. Nahaharap sa napakaraming makapangyarihang kaaway, walang sino mang makapagsasabi na tiyak na makakakuha sila. Ang mga tropang pangangalaga ng kapayapaan ng Cold Country ay pansamantalang makakakuha ng mga piraso ng banal na disk, dahil nasa tamang oras, lugar, at tao sila, umaasa sa kanilang lokal na teritoryo. Kung pupunta sila sa ibang mga bansa, magiging katulad na ang kanilang sitwasyon sa kasalukuyan ni Tian at ang iba pa. Matapos bumalik sa pansamantalang istasyon, pumasok din si Yehan sa proseso ng pagsasanay, pakikipaglaban sa dalawang master na sina Yehemen at Saintess Lina, naubos din ang lakas ni Yehan kung hindi sila dumating sa oras sa araw. Nahaharap kay Yehemen at Lina ng mag-isa, wala siyang katiyakan na manalo. Sa ilalim ng pagsasanay ni Yehan, ang kapangyarihan sa loob ng panloob na alchemy ni Shufu ay naisama na sa katawan ni Yehan. Sa mundong ito kung saan mahirap makuha ang espiritual na enerhiya, matapos umalis sa yungib sa Tengchong Forest, masasabing ang panloob na alchemy ni Shufu ang nag-iisang paglilinang ni Yehan. Mga mapagkukunan gamit ang panloob na alchemy ni Shufu, kahit na hindi pumunta sa yungib, mabilis na tataas ang kanyang lakas, maliban kung masisipsip ang lakas sa loob ng panloob na alchemy ni Shufu, ang pagpapabuti na ito ay unti-unting magiging mahina. Dahan-dahang lumipas ang isang araw, at pansamantalang nagtago ang lahat ng tauhan ng Security Bureau at itinigil ang lahat ng aktibidad. Sa gabing iyon, umalis ang mga tropang pangangalaga ng kapayapaan sa ilalim ng pagmamasid ng mga lihim na organisasyon ng iba't ibang bansa. Natural, agad na nakuha ng mga lihim na organisasyon ng iba't ibang bansa ang balita pagkatapos nilang umalis, at isa-isa silang nagtungo para harangin sila. Ang bagay na ito ay hindi na lihim. Gayunpaman, maliban kina Yehan at ang iba pa, walang ibang puwersa ang nakakaalam na ito ay isang bitag. Tunay nga, nang pumunta ang mga lihim na organisasyon mula sa iba't ibang bansa para harangin sila, isa-isa silang nahulog sa bitag at nagdusa ng malupit na pag-atake. Hindi mabilang ang mga master ng mga lihim na organisasyon sa iba't ibang bansa na napatay at nasugatan, dahil ginamit ng Cold Country ang pinakabagong mga sandata sa biochemical para maglunsad ng isang maliit na digmaan sa biochemical sa isang walang taong lugar. Kabanata 668. Siyempre, hindi pa nalalaman ng publiko ang bagay na ito maliban sa mga taong nasa loob. Kung hindi, kahit na ang Cold Country ay isang super kapangyarihan, hindi nila maiiwasan ang mga parusa ng United Nations, dahil ang mga sandatang biolohikal at kemikal ay tahasang ipinagbabawal, at hindi pinapayagan na gamitin sa digmaan. Ang masamang tao ng Cold Country ay talagang gumamit ng mga sandatang biolohikal at kemikal. Mabuti na lang at nalaman natin ng maaga ang balita, kung hindi, mahuhuli na tayo ngayon. Pinaalalahanan sila ni Yehan na kung iminungkahi niyang kanselahin ang operasyon, magkakaroon ng malaking pagkalugi ang kanilang Security Bureau tulad ng ibang mga lihim na organisasyon sa bansa. Ang balita tungkol sa mga piraso ng banal na disk ay naputol ngayon. Wala tayong nakikitang balita tungkol sa mga piraso ng banal na disk, at hindi natin alam kung saan inilipat ng mga taong ito sa Cold Country ang kanilang mga gamit. Nagsalita ang pangalawang grupo ng Security Bureau. Ang pinuno, at ilang iba pang pinuno ng koponan ay malungkot din. Umupo si Yehan sa tabi niya at hindi nagsalita. Kung mayroon man o wala ng balita tungkol sa mga piraso ng banal na disk ay wala nang kinalaman sa kanya. Kung walang balita, maaari niyang dalhin si Huafeng pabalik sa bansa. Mga dahilan para manatili sa Westworld. Punong tanggapan ng Divine Court, Vatican City. Sa makinang at napakagandang bulwagan, makapangyarihang tumingin ang kataas-taasang papa sa halos 100 obispo sa ibaba niya, at sinabi, lahat, ang dakilang anak ay nangunguna sa 12 banal na kabalyero para manghuli ng mga baliw sa kanluran. Minsan, hindi natin dapat bigyan siya ng pagkakataon na bumalik sa silangang mundo, at iparating ang utos na dapat tulungan ng mga mananampalataya sa lahat ng rehiyon ang dakilang anak upang patayin ang baliw. Mangyaring magtiwala, kamahalan, ang kanluran ay ang ating teritoryo. 20 taon na ang nakalilipas, hindi tayo handa na tumakas pabalik sa silangang mundo ng isang baliw. Sa pagkakataong ito, hindi na siya makatakas. Inutusan ko ang mga mananampalataya sa lahat ng rehiyon na tulungan ang dakilang anak. Sa ibaba, isang kardinal ang nagsabi ng may paggalang. Napakaganda. Tumango ang papa at nagpatuloy, mayroon bang balita tungkol sa maliit na banal na anak at sa banal na dalaga? Ang dalawang iyon ay pumunta para dalawin ang binata mula sa silangan, at dapat ay may resulta na ngayon, tama ba?
Nakarinig nito, nanahimik ang mga obispo. Wala silang karapatan na makialam sa mga aksyon ng maliit na banal na anak at sa banal na dalaga. Maliban kung iulat nila ito sa kanilang sarili, kung hindi, hindi sila makikialam. Ang Papa lang ang may karapatang ito. Gayunpaman, pagkatapos lang magsalita ng Papa, isang lalaki at isang babae ang naglakad-lakad sa labas ng makinang na bulwagan. Ang dalawang ito ay natural na sina Yehemen at Lina na papatay kay Yehan. Umupo ang Papa sa unang upuan at tiningnan ang dalawang taong naglakad papasok. May nakakontento ng ngiti sa kanyang mukha. Ang maliit na banal na anak at ang banal na dalaga ay pinili niya mula sa daan-daang milyong mga mananampalataya. Siya ay isang inapon ni Jesus, pero talagang may natitirang talento siya. Tungkol sa santo, mas mahal pa ito ng Papa. Hehe, Yehemen, Lina, pinag-uusapan ka pa lang ng Papa kanina, hindi ko inaasahan na babalik kayo ng ganoon kabilis, mukhang naasikaso na ninyo ang binata mula sa silangan. Tumingin ang Papa kay Lina na may ngiti sa kanyang mukha. Na at Yehemen. Nakarinig nito, kumislap ang isang pangit na tingin sa mukha ni Yehemen, at ang kalmadong mga mata ni Saint Lina ay nagningning din ng nakakatakot na galit. Ano, nabigo ka ba? Kumunat ang noo ng Papa, nakatitig sa kanilang dalawa. Nahaharap sa titig ng Papa, ibinaba ni Yehemen ang kanyang ulo. Noong panahong iyon, nag-volunteer din siyang pumunta, pero ngayon, siya ay binugbog pabalik, at halos mawala ng buhay sa proseso. Kumislap ang galit sa magagandang mata ni Lina. Tumingin siya sa Papa at sinabi, kagalang-galang na Papa, nabigo ka sa akin, Lina. Napakatalino ng taong Oriental na iyon, at hindi na kumpleto ni Lina ang gawain. Nakarinig nito, kumislap ang isang napakasama na ilaw sa mga mata ng Papa, at sinabi, Lina, hindi gaanong maraming kabataan ang makakaligtas sa ilalim ng mga kamay ninyong dalawa. Mukhang may isa pang taong may kakayahan na lumitaw sa silangang mundo. Ang taong ito ay hindi dapat pabayaan, ang pag-iingat sa kanya ay magiging masyadong nakakapinsala sa atin sa hinaharap, ipadala ang Golden Knight, hahayaan kong manatili ng tuluyan ang batang lalaking ito mula sa silangan sa kanluran. Opo, kamahalan. Hindi. Tumingin si Lina sa Papa at sinabi, kamahalan, may kahilingan si Lina. Lena, sabihin mo sa akin. Puno ng galit ang mga mata ni Lina. Ngayon ay kinamumuhian niya ang taong Oriental na iyon na ng ahas na sampilan siya. Dahil nagbayad na siya ng presyo, babayaran din niya si Yehan ng malaking halaga. Kamahalan, gusto ni Lina na maglabas ng mensahe sa pangalan ng banal na dalaga. Kung may sino mang makakapatay sa taong Oriental na ito at ihahandog ang kanyang ulo sa akin, pakakasalan siya ni Lina. Tumingin si Lina sa mga salita ng Papa. Sinabi ang isang pangungusap, ang galit ng mga mata ay napakamatatag, gusto niyang maging kaaway si Yehan sa lahat ng dako sa kanluran, at walang paraan para makatakas. Sa sandaling masabi ang mga salitang ito, nagbago ang mga mukha ng halos 100 obispo, pati na rin ang Papa. Si Lina ang banal na dalaga ng korte ng Diyos, at ang taong pakakasalan niya sa hinaharap ay maaari lamang maging susunod na henerasyon ng Papa ng korte ng Diyos. Tapos na, hindi na kailangang i-post ang mensaheng ito. Lina, kahit na mahal ka ng Papa, pero sa pagkakataong ito kailangan mo akong bigyan ng dahilan. Tumingin ang Papa kay Lina nang walang pakialam, at naramdaman niya ang aura ng galit na nakatago sa katawan ni Lina, pero, hindi siya maaaring sumang-ayon sa kahilingan ni Lina. Tumingin si Lina sa Papa at sinabi, kamahalan, alam ni Lina kung kanino siya mapapabilang sa hinaharap. Kung may sino mang nasa kanluran ang makakapatay sa taong iyon mula sa silangan, hindi imposible na gawin siyang miyembro ng korte ng Diyos. Nakarinig nito, hindi pa nagsasalita ang Papa, nagbago ang ekspresyon ni Yehemen na nakatayo sa tabi ni Lina, at agad na nakuyam ang kanyang mga kamao. Saint Lina, kung walang aksidente, malamang na siya ang magiging babae niya sa hinaharap, paano siya mapapabilang sa ibang tao? Kalmado ang hitsura ng Papa at tahimik na tumingin kay Lina. Nakatitig din ang mga mata ng halos 100 obispo kay Lina. Ngayon ay mayroong 2 kandidato na banal na anak sa banal na korte. Pareho silang pantay sa kakayahan at talento sa kanluran. Naghihintay para sa pagkakaroon ng isa, tiyak na hindi magkakamali si Saint Lina kung pakakasalan niya ang alinman sa dalawang ito sa hinaharap. Kung ayon sa sinabi ni Lina, may sino mang makakapatay sa taong iyon mula sa silangan, kung gayon ay malamang na magkakaroon ng isa pang kandidato na banal na anak sa banal na korte, at ang banal na anak na ito ay may kaugnayan sa pamamahagi ng mga karapatan at interes sa banal na korte. Kabanata 669. Tahimik lang na tumingin ang Papa kay Lina, at medyo kakaiba ang katahimikan sa buong bulwagan ng Divine Court. Dapat bang sumang-ayon si Saint Lina sa kahilingang ito?
Sa huli, ang Papa lang ang may huling pasya. Sa Divine Court, ang kapangyarihan ng Papa ay higit sa lahat. Dito, siya ang kataas-taasang emperador. Lina, hindi mo pa rin binibigay ang dahilan kung bakit mo ginawa ito. Kung sasabihin mo sa akin ang iyong dahilan, maaari ko itong isaalang-alang. Mag-aanong sinabi ng Papa. Nakarinig ng mga salita ng Papa, nanahimik si Lina. Yeheman, sabihin mo sa akin, ano ang nangyari sa pagitan mo at ng mga taga-silangan. Nang makita na tahimik si Lina, inilipat ng Papa ang kanyang atensyon kay Yeheman. Nakarinig nito, palihim na sumulyap si Yeheman kay Lina, pero sa ilalim ng marangal na titig ng Papa, naggalit pa rin ang mga ngipin ni Yeheman at nagsalita. Matapos marinig ang mga salita ni Yeheman, hindi lang ang Papa ang nagalit, kundi halos 100 obispo din ang nagalit, at ang nakakatakot na hangarin na pumatay ay magkakaugnay sa buong bulwagan ng Diyos. Dam Oriental, nang ahas siyang sampilan ng santo. Hindi siya dapat payagang mabuhay. Mas nakakapangilabot pa siya kaysa sa baliw na taga-silangan noon. Ang barbarong lahi na iyon sa silangan, kahit na ang mga banal na dalaga ay handang salakayin. Wala silang kagandahang asal. Papa, dapat nating patayin siya. Kung malalaman ng ibang mga puwersa ang ganitong uri ng bagay, tiyak na tatawanan nila tayo. Ang baliw 20 taon na ang nakalilipas ay nagdulot na sa atin ng pagkawala ng mukha. 20 taon na ang lumipas, hindi na tayo dapat mawala ng pangalawang pagkakataon. Sa isang iglap, nagkaroon ng maraming mga crusades mula sa itaas hanggang sa ibaba ng korte. Matapos mangyari ang ganitong bagay, walang gustong mabuhay pa si Yehan. Ang ganitong uri ng kahihiyan ay hindi lamang nakadirekta kay Santo na si Lina, kundi pati na rin sa korte. Ang sampal na iyon ay nakadirekta sa mga mukha ng korte at ng Papa. Sa gitna ng ingay ng crusade mula sa itaas hanggang sa ibaba, walang pakialam na sinabi ng Papa, Lina, maaari nang sumang-ayon ang Papa sa iyong kahilingan, pero sa huli, ang Papa ang may huling pasya. Nakarinig nito, kalmado lang na sinabi ni Lina, handa si Lina na sumunod sa kaayusan ng kanyang kamahalan, Papa. Nakarinig nito, mas lalong naging pangit ang ekspresyon ni Yeheman. Maaaring ang babaeng ito na dapat ay mapapabilang sa kanya ay mapapabilang sa ibang mga taong nakikialam. Siyempre, ito lang ang sariling iniisip ni Yeheman. Talaga bang may magandang impresyon si Lina, na kalmado sa ibabaw pero mapagmataas sa kanyang puso, kay Yeheman? Sige, iwinagayway ng Papa ang kanyang mahabang damit at sinabi. Mga obispo, narinig ninyo ang sinabi ng santo. Inilabas ko ang utos na ito ayon sa kanyang hangarin. Gusto kong makita kung magagawa ba ito sa Lina at Yeho. Ilang araw kaya ang isang binata mula sa silangan na makakaligtas sa ilalim ng pakikipagtulungan ng ating dalawa ay haharapin ang mga henyo ng kanluran. Ang pagpapahiya sa banal na dalaga ay ang pagpapahiya sa aking banal na korte, at hindi dapat magkaroon ng pangalawang baliw sa kanluran. Naglabas na ng utos ang Papa, at natural na kasing bilis ng kidlat ang mga tao sa ibaba. Dahil sa impluwensya ng korte ng Diyos sa kanluran, ang kautosang ito ay kumalat sa buong kanluran sa loob lamang ng isang araw. Ang mga taong nakakaalam ng kautosang ito ay nasa nagkaroon ng kaguluhan sa isang iglap. Ang banal na dalaga ng korte ng Diyos, ang perpektong babaeng itinuturing na Diyosa ng kanluran, ay talagang naglabas ng isang nakakaakit na kautusan, na katumbas ng pagbibigay sa maraming manliligaw ng isang pangarap na pagkakataon, hanggat kaya nilang patayin ang taong iyon mula sa silangan, makukuha mo ang banal na dalaga na si Lina, tanungin mo, paano kaya makakapalag ang anumang manliligaw ng banal na dalaga na si Lina sa ganitong uri ng tukso? Bigla, sa kanluran, ang mga batang master mula sa maraming puwersa ay namobilize dahil dito, ang mga Titans, Wolves, Vampires, at maging ang mga tao mula sa 2 puwersa ng mga karibal ng Diyos, ang Satanic Legion at Hell's Angels, ay namobilize. Kapangyarihan, mayroon pa ring ilang tao sa ibaba. Sinasabing kahit na ang mga tao ng Atlantis ay umalis sa ilalim ng tubig na mundo. Mula dito, makikita na ang mga galit na babae ay nakakatakot, lalo na ang uri ng maganda at kaakit-akit na mga babae. Kapag kinasusuklaman nila ang isang tao, mas nakakatakot ang mga kahihinatnan. Huwag nang banggitin, talagang sinampal ni Yehan ng Diyosa sa kanilang mga puso. Matapos malaman ito, kahit na wala ang kautosang ito, maraming master ang kusang magbabayad ng utang kay Yehan. Kahit na hindi pinatay ni Yehan si Lina, gumawa siya ng isang bagay sa kanya na mas kinasusuklaman niya kaysa sa pagpatay sa kanya. Hindi naisip ni Yehan kung maganda o masama ang resulta. Ang isang sampal sa mukha ni Lina ay magdudulot ng ganitong uri ng sakuna. Kung alam niya noon, papatayin ni Yehan si Lina sa lahat ng gastos.
Hindi alam ni Yehan ang kaguluhan sa labas, at ngayon ay nanatili siya kasama si Hu Feng sa pansamantalang istasyon ng Security Bureau, tahimik na naghihintay ng balita mula kina Tian at ang iba pa. Nakialam ang Shenting, at hindi naglakas loob na kumilos ng basta-basta sa araw, kaya maaari lang silang maghintay sa ngayon, umaasa sa isang pagbabago sa sitwasyong ito. Gayunpaman, sa katahimikang ito, nagsalita ang baliw kay Yehan. Haha, maliit na hayop, ang galing mo. Mas galing ka pa sa akin noon. Nangahas kang sampelan ng banal na dalaga ng mga Diyos. Dapat masarap, tama ba? Tumakas ka na ngayon, huwag mong isipin ang mga piraso ng anting-anting, ang nangyayari ngayon ay nasa isang tiyak na saklaw pa rin, at kung masyado ng malaki, hindi nakita mate at togo sa kanluran. Sa kabilang panig ng telepono, nagtawa ng malakas ang baliw sa sandaling bumukas ang kanyang bibig. Nakarinig nito, sinabi ni Yehan nang walang pakialam, kung may kakayahan ka, subukan mo ring manigarilyo. Talagang maganda ang pakiramdam. Tungkol sa pagtakas, wala akong ganitong ideya. Dam, mukhang hindi mo alam ang nangyayari sa labas, gago. Ngayon ay naging isang pampublikong kaaway ka sa kanluran. Ang mga gustong pumatay sa iyo ay maaaring pumila mula dito hanggang sa Wall Street. Wala akong ganitong karangalan noon. Nakarinig ng sinabi ng baliw, kumunat ang noo ni Yehan, at may masamang kutob siya sa kanyang puso. Marahil ay may nangyaring malaki sa labas na hindi niya alam, kung hindi, dahil sa mapagmataas na pagkatao ng baliw, hindi niya sasabihin sa kanya na tumakas ng mabilis. Ano ang nangyayari? Tanong ni Yehan, kumunat ang noo. Ikaw na anak ng demonyo, mas malaki ang ginawa mo sa pagkakataong ito kaysa sa akin noon. Tanging anggit ng daliri lang ang itinaas ko sa papa noon, pero sinampal mo ang santo. Kalimutan mo na, huwag nang pag-usapan, ang mga walang kwentang kabalyero mula sa korte ng Diyos ay hinahabol ka na naman. Kailangan kong harapin sila, at kailangan din kitang alalahanin. Nakarinig ng bulag na boses mula sa telepono, hindi binitawan ni Yehan ang kanyang kunot ng noo. Sa sandaling ito, si Bai Tian ay naghihintay na dumating ang isang tao, at sumama si Wolfgang sa kanya, pero nalaman ni Yehan na medyo naiiba ang kanilang mga ekspresyon. Hindi maganda ang hitsura, at ang mga kilay ay nakatiklop sa isang karakter na si Xuan. May nangyaring malaki sa labas. Nang makita na papalapit si Hu Feng, nagtanong si Yehan. Nakarinig nito, mapait na ngumiti si Wolfgang, ibinigay ang nakaraang dokumento kay Yehan, at sinabi, ito ang dokumento na ipinadala lang pabalik ng mga tauhan ng katalinuhan sa labas, bata, pinatay kita, kung hindi ko iginiit na panatilihin ito. Ngayon, wala sa lahat ng ito ang mangyayari. Kabanata 670. Hindi nagsalita si Yehan, kinuha ang impormasyon sa kamay ni Hu Feng at dahan-dahang binasa ito. 5 minuto ang lumipas, maingat niyang binasa ang impormasyon. Banal na dalaga, Lina. Kumislap ang isang malamig na tingin sa mga mata ni Yehan, dinurog niya ang impormasyon sa kanyang kamay, at nahulog ito sa lupa kasama ang hangin. Alam na ni Yehan ang nangyari sa labas, at ngayon siya sa kanluran, gaya ng sinabi ng baliw, naging pampublikong kaaway na siya ng kanluran. Ngayon, kung lalabas siya, hahabulin at papatayin siya ng mga master ng kanluran. Bata, pasensya na, ako. Kumislap ang isang pahiwatig ng pagsisisi sa mukha ni Hu Feng. Hindi kasalanan mo. Umiling si Yehan at sinabi na may malamig na liwanag sa kanyang mga mata, hindi ko inaasahan na ang impluensya ni Lina sa kanluran ay magiging napakalakas, at itinuring akong kaaway ng mga batang master ng lahat ng pangunahing puwersa sa kanluran, napakaganda, gusto kong makita kung may sinumang makakapatay sa akin. Bata, umalis ka sa kanluran. Umalis tayo ng magkasama. Magiging maayos tayo kapag bumalik tayo sa silangan. Sa kanluran, mahina tayo at hindi natin sila kayang talunin. Hindi pa rin nawawala ang pagsisisi. Kung hindi niya iginiit na manatili matapos lumabas mula sa ikasyam na distrito, nakabalik na si Yehan sa silangang mundo sa oras na ito, at hindi na mangyayari ang mga bagay na ito. Mayroon ding hitsura ng pagkakasala sa mga mukha ni na Bai Tian at ang iba pa. Ang nangyari kay Yehan sa kanluran ay may direktang kaugnayan sa kanila. Nakarinig ng mga salita ni Hu Feng, umiling si Yehan at sinabi, natatakot akong hindi ako makalabas ngayon kahit na gusto ko. Ngayon ay naging pampublikong kaaway na ako sa kanluran. Ang mga puwersang ito ay nagkakaisa para habulin at patayin ako. Hindi ko ito maitago, kaya aalis ako. Hindi lumabas sa Westworld. Sabi ni Wolfgang, pero, hindi mo sila kayang harapin ng mag-isa, kahit na idagdag mo kami. Mukhang hiniling ko sa 2 taong iyon na pumunta sa kanluran para mag-ehersisyo ng higit pa.
May malamig na ngiti sa labi ni Yehan, at pagkatapos ay tumingin siya kay Hu Feng at sinabi, hindi mo kailangang makialam sa mga gawain ng kanluran, aayusin ko ito, hindi na ako pwedeng manatili sa lugar na ito, natatakot ako na kung magpapatuloy akong manatili dito, malalantad ito sa maikling panahon, na magdudulot lamang sa iyo ng walang katapusang panganib. Sasama ako sa iyo. Nakarinig ng mga salita ni Yehan, dalawang magkakatulad na salita ang nagtunog ng sabay. Matapos nilang sabihin ito, nagtinginan sina Ho Feng at Wu Ying na parang, hindi ka pwedeng sumama sa akin. Mas ligtas na manatili dito. Sabi ni Yehan, huwag kang mag-alala, may katulong ako. Noon, kaya ng baliw na makipaglaban sa kanyang daan sa kanluran, kaya natural na hindi ako magiging mas masahol pa kaysa sa kanya. Matapos sabihin ito, lumingon si Yehan at umalis ng napakaganda, nang walang dala, iniwan niya ang pansamantalang istasyon sa ilalim ng mga titig mula sa likod. Ang iyong pagpupursigi ay nagdulot sa kanya ng isang desperadong sitwasyon, nasiyahan ka ba ngayon? Malamig na umungol si Wu Ying kay Ho Feng, lumingon at umalis, kung hindi dahil sa pagpupursigi ni Ho Feng, paano kaya mangyayari ang mga bagay na ito? Bata, pasensya na, ang aking kapatid ang nakasakit sa iyo. Tumingin sa likod ni Yehan, mas lalong nagkaroon ng pagsisisi sa mukha ni Ho Feng. Wala siyang lakas para tulungan si Yehan sa sitwasyon na kanyang kinakaharap ngayon. Sa isang high-end na hotel sa California City, nakatayo si Yehan sa harap ng bintana ng presidential suite na nakatingin sa night scene na puno ng mga ilaw sa labas ng bintana, at gumawa ng isang domestic call. Sir, hayaan mong pumunta sina Ben at Lin Chi sa kanluran. Ito ang pinakamagandang testing ground para sa kanila bago magmarcha sa Hilaga. Sige, agad ko silang ipapadala sa kanluran, Yehan, mag-ingat ka. Matapos ibaba ang telepono, tumingin si Yehan sa gabi sa labas ng bintana at mas lalong lumamig ang kanyang mga mata. Ang mga batang master mula sa lahat ng pangunahing kapangyarihan sa kanluran ay papatayin siya. Talagang walang awa ang ginawa ni Saint Lina. Itinulak siya sa isang desperadong sitwasyon at naging isang pampublikong kaaway ng kanluran. Kung may pagkakataon, babayaran niya ang babaeng iyon ng mas mabigat na presyo. Sa panahong iyon, ang presyong iyon ay mas masahol pa kaysa sa pagsampal sa kanya. Gawing mahirap para sa kanya na tanggapin. Saint Lina, maghintay ka, sa susunod na magkita tayo, ipagtatanong ko sa iyo na lubos mong pagsisihan ito. Itinapon ni Yehan ang putol ng sigarilyo sa labas ng bintana. Sa oras na ito, kumislap ang isang itim na anino sa labas ng bintana, hawak ang putol ng sigarilyo ni Yehan sa kanyang kamay, sa bansang ito, paparusahan ka dahil sa pagtatapon ng mga putol ng sigarilyo. Lumitaw si Hu Feng sa presidential suite, at pinatay ang putol ng sigarilyo na itinapon ni Yehan sa ashtray. Nakatira si Yehan dito, kaya natural na malalaman ito gamit ang kakayahan ng Security Bureau. Lumingon si Yehan at tumingin kay Hu Feng. Lumapit para yakapin siya, ngumiti siya at sinabi, kung gayon, paano mo gustong parusahan ako, magandang babae? Masamang tao, saan mo inilalagay ang iyong mga kamay? Masama ang tingin ni Wu Feng kay Yehan na namumula ang mukha, pero hindi niya pinigilan si Yehan na igalaw ang kanyang mga kamay. Dahil pinili niyang pumunta kay Yehan sa gabi, naisip na niya ang lahat. Ano, nag-aalala ka ba sa akin? Tanong ni Yehan habang yakap si Hu Feng. Ano sa tingin mo? Nagbigay ng isang kumikislap na tingin si Wu Feng kay Yehan at sinabi, pero hindi ito ang iniisip ng aking kapatid ngayon. Ano iyon? Nagpanggap na hindi naiintindihan si Yehan. Maliit na masamang tao, hindi mo ba maintindihan ang iniisip ng kapatid? Binigyan ni Wu Feng si Yehan ng isang walang laman na tingin, at pagkatapos ay mahina niyang sinabi, bata, wala akong kakayahan para tulungan ka, kailangan mong tumayo sa harap ng lahat. Upang tiisin ang hangin at ulan, naisip na ito ng aking kapatid, kung mamatay ka sa kanluran, handang sumama sa iyo ng aking kapatid habang buhay at hindi na mag-aasawa. Huwag kang mag-alala, mahaba ang buhay ko. Hindi ito kinuha ng Panginoong Hades sa silangan. Ang mga multo at ahas sa kanluran ay walang kwalifikasyon, pero ngayon, mahaba ang gabi, gagawa ba tayo ng ibang bagay? Tumingin si Yehan kay Hu Feng. Ang figure ng init ay nakangisi ng may kasamaan, at pagkatapos ay kinuha niya si Hu Feng na hindi naglaban at pumasok sa panloob na silid. Nang magising si Yehan kinaumagahan, umalis na si Hu Feng. Matapos ang isang gabi ng mabaliw na pag-ibig, umalis na ang kagandahan, na nagdulot ng kaunting pagkadismaya kay Yehan. Pero normal na ang pag-alis ni Hu Feng, alam niyang ang pagtira sa tabi ni Yehan ay magiging pasanin lamang sa kanya, ang pag-alis ng may kalupitan ang pinakadakilang tulong niya kay Yehan. Mukhang kailangan kong punan muna ang aking tiyan.
Nakarinig ng pag-ungol na nagmumula sa kanyang tiyan, bumangon si Yehan mula sa kama, nagbihis, at umalis sa presidential suite. Ang pakikipaglaban kamay sa kamay kagabi ay hindi gaanong nakonsumo ang kanyang enerhiya, pero ang gutom ay hindi maiiwasan.